mga kaibigan, turuan ko kayong magkabit ng solar. Ayan. Ito yung nasa bubong mga kaibigan. Ayan, tamang-tama mga kaibigan, mayroong araw. Pagka mga kaibigan, wala siyang controller, basahin natin yung output. Kung sabihin yung power niya, yung source, yung galing sa araw, tapos yung output. Basahin natin yung output pag wala pang regulator. Ito po mga kaibigan, meron siyang output na line 1, line 2. Kung sabihin, merong positive, merong negative. Ayan, yung color coding niya. Meron siyang black, merong red. Dinugtungan ko na siya ng wire na mahaba. Ayun mga kaibigan, meron itong warning mga kaibigan. Kasi, gusto sabihin, hindi natin pwedeng irekta ito sa load. Successfully. Yan ay meron pa pong kasamang parang controller mga kaibigan. Ito yung controller mga kaibigan. Ayan. Yan. Meron siyang diagramming. Ayan. Kung sabihin, hindi ito pwedeng, ito na yung output ng wire. Hindi ito pwedeng ikabit direkta sa ilaw. Kasi mga kaibigan, kung susukatin natin ang output niyan pag walang modulator, wala siyang controller. Ito na yung solar charge controller. Mga kaibigan, hindi pwede natin ikabit ito sa ilaw ng direkta. Kasi mataas yung output nito. Hindi pa siya DC current. Gusto sabihin, hindi pa siya nare-regulate para maging DC, direct current mga kaibigan. Pag AC pa mga kaibigan, may kuryente pa yan. Alternate current pa, mga kaibigan, yung gusto sabihin yan. Pag hinawakan mo ito, output, galing na ito doon sa solar, sa bubong. Ayan, pag hinawakan mo yan, may kuryente pa yan mga kaibigan. Tara, sukatin natin yung output ng walang controller mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kuha tayo ng digital analog tester. Ayan. I-setting natin ito sa voltage. Medyo malabo lang mga kaibigan. Ayan. Tapos sukatin natin yung output na ng solar. Meron na siyang galing na siya sa bubong, meron na siyang init, may init na. Kung sabihin, dapat mag-produce na siya ng kuryente. Titingnan natin yung output, ayan po, hindi pa pwedeng hawakan, may kuryente na po yan. Kailan babasahin natin kung ilang voltahe yung lumalabas. Depende yan sa init na lumalabas sa araw, kung pagkainitan, tanghali. Ngayon po, umaga, hindi pa gaanong malakas yung power niya. Ayan. Meron siyang reading na meron, ayan, nagre-reading na. Kung sabihin, meron ng kuryente yan. Ayan, mga kaibigan, 18.73 volts. 18.73 volts, gusto sabihin mga kaibigan, meron na siyang AC current na 18.73 volts mga kaibigan. Gusto sabihin, may 18 volts na. Pag hinawakan mo yan ang papasok sa katawan mo. Makukuryente ka na yan mga kaibigan. Ayan, kaya para hindi makuryente yung tao, meron yung tinatawag na diode. Ayan. Para mai-convert natin sa DC current para hindi makuryente yung tao. Para maghiwalay yung negative at positive mga kaibigan. Mayroong diode yan. Pero minodified na ng company mga kaibigan. Ito na siya. Kumpleto na siya. Yan. Gusto sabihin, in-improve na ng company. Pwede naman itong direkta pero ang problema nga 18 volts, hindi pwede yung isang battery. Yung isang battery ay dapat ang pumapasok lang siya ay 14 volts, 13, yan, hanggang 12. Pag tumaas pa, kukulo yung battery, mga kaibigan. Kaya naglagay sila nitong controller para maiwasan yung overcharging, mga kaibigan. Kaya meron nakalagay dyan na overcharging. Ayan, pagka tama na yung karga, automatic magre-release ito mga kaibigan. Ito yung magre-regulate
para hindi ganong pumasok sa battery yung kuryente. Meron siyang diagramming na, ayan, may battery. Ito na yung sa battery. Ito na yung sa ilaw. Ito na yung sa solar. Ayan, yung marking na yan sa solar. Ayan, ikakabit natin mga kaibigan. Tapos meron siyang digital mode. Ayan, tapos may mga, ito yung tatlong indicator dito sa mga connection mga kaibigan. Subukan natin ikabit yung controller mga kaibigan. Mas maganda ano po, lagyan po natin siya ng color coding. Ayan, kabitan natin ito munang positive ng red wire. Para yung halimbawa, wala yung marunong ay di ang counting basic sa electronics. Sa color coding ay di madaling mai-trouble. Positive. Yan, battery supply muna tayo ano po, papunta sa battery. Ngayon, pagka naikabit na natin yan, i-check natin yung output. Kasi magiging accurate yung kuryente niya pagka may battery na. Tapos yung negative, lagyan natin ng black. Hindi kayo malilito kasi mayroon ng diagram. Yan kasi may marking na. Napaka-importante kaibigan kasi mayroon controller. Kasi hindi kukulo yung battery. Mag-automatic siya. Parang voltage regulator. Pag puno na, bimibitaw na siya. Pero kung wala nito, didirektan nyo sa ilaw. Yung ilaw ninyo, puputok. Kasi yung ilaw ay, nabibili dyan ng mga ilaw ay hanggang 12 volts. Ngayon, ang galing sa solar ay 18 volts. Kaya ito pa yung nagko-control ng kuryente para maging accurate. Hindi bababa, hindi tataas yung kuryente. Maintain yung kuryenteng lumalabas. Pero mga kaibigan, for example, walang controller. Pwede naman natin i-direkta yun, pero dapat merong diode, merong capacitor. Pero yun, babantayan natin yun. Kasi yun, pwede mag-overcharge ang battery, kukulo yung battery. Pagkakargado na, tatanggalin na natin yung direksyon. Pero yun, ang pangit ng mga kaibigan, mabilis masira ang battery. Kasi sobra yung lakas na pumapasok sa battery. Dapat tama lang yung kuryente na pumapasok. Kala kasi nung iba, pagka may solar na, pwede na ikabit sa accessories, sa mga load. Hindi po. Kasi mayroong computation yan. Ngayon, yung naman mga accessories na ikakabit natin, for example, ilaw, 12 volts lang, puputok yan dito. Kasi pag sinukat natin yung galing sa solar ay 18 volts. Sobra-sobra yung kuryente. Ayan, meron na siyang line 1, line 2. Ayan. Ito na yung magiging supply natin. Ito na yung battery, positive. Lagyan pa natin ng marking. Ito yung negative. Ayan. Pwede na tayong maglagay dyan mga kaibigan ng yung clamp na maliit. Ikaklam natin sa battery ito. Ayan. Tapos, pwede na tayong magkabit ng solar muna. Ayan, solar. Ngayon, at merong kuryente itong wire galing sa solar, pwede nating baliktarin muna. Tatakpan ko muna yung solar. May kuryente kaya ini? Gawit na natin yung positive. Ito na po yung galing sa solar. Meron naman siya. Nakikita naman yung diagramming niya.
positive. Ano po? Sunod dyan ay negative. Yun, ito na yung kakabit na. Yan mga kaibigan, ano po? Take note mga kaibigan, bawal idirekta. Basahin muna natin yung mga voltahe na pagkakabitan natin bago natin kakabit. Kaya ito guys, may battery para yung kuryente niya steady lang na 12 volts. Pero kung walang battery, kaya pag walang battery mga kaibigan, pagka direct, pag may araw lang magkakailaw. Paano kung gabi na? Eh siyempre wala, mababa na yung kuryente ng gabi na. Kasi pag walang araw mga kaibigan, ang lumalabas ay 8 volts. Ngayon yung load natin ay 12 volts. Hindi kakayanin, hindi bubuga ng ilaw yung natin, yung ilaw. Kaya mayroong battery habang may araw, nakabilad yung solar. Pumapasok yung lahat sa battery. Yan. Pag napuno na yung battery, yun mag-automatic magre-release na yan. Hindi masisira yung battery. Ngayon, pagka gabi na, siyempre mahina na, 8 volts lang yung pumapasok dito sa battery. Saka dun sa load natin. Ang magsusupply naman dun sa accessories natin, gaya ng cellphone, ng mga ilaw, ang magsusupply na po dyan, ito na po. Battery na. Ngayon, magkakabit tayo ng, ito naman yung sa ilaw mga kaibigan. Ayan, ito na yung sa ilaw. Pero ako po, hindi po ako magkakabit dito. Ngayon, ang mas maganda, dito tayo magkabit sa yung iba nagkakabit dyan sa diagram na yan na ilaw. Pero yung iba naman, direct to battery na. Ayan. Yung iba dito talaga siya. Ito kasi, may sensor ito ito yan Pagka wala ng araw, automatic mag-iilaw na siya. Ito na yung pinaka-sensor niya. Pagka dumilim na, ito na yung nagbabasa. Ayan, pag wala ng araw, dumilim na, madidetect nito, automatic ito, magre-release ito, magbiglang magkakaroon ng ilaw yan mga kaibigan. Dito na natin ilalagay yung ilaw. Meron tayong sample na pag-light. Ayan mga kaibigan, kung mapansin nyo, nagbi-blink na yung indicator niya. May green. Ayan, gusto sabihin yung green sa solar. Ayan. Subukan natin sukatin yung output ng battery. Yung nanggaling na sa controller. Ito guys, pag galing na dito sa controller, wala nang kuryente ito. DC current na ito. Pwede mo na yan hawakan. Yan. Ayan. Meron siyang yun, nagbabago-bago, 18 volts, 18 volts, 12 volts. Ayan, nag-automatic siya. Ayan, yan yung pag may regulator na. Ayan, yan na yung palaba, mapunta na sa battery. Subukan natin ipasok sa battery. Mas maganda nito mga kaibigan, lagyan natin ito ng clamp na lang. Yung negative ay sa negative ng battery. Masusubukan natin ito pagka buo pa ang battery. Yan. Sukatin natin ang battery.
laging mataas yung ano niya, reading. Ayan. Subukan natin yan ng mga 30 minutes. Standby natin yan dyan. Pagka wala pumasok dyan, 30 minutes mo lang kinakargahan, sira na yung battery. Kaya magpalit tayo ng battery. Ngayon, subukan naman natin yung load. Yan, meron tayong fog light dito. Ganun din sa load. Yan. Ito'y 12 volts fog light. Pero mas mainam mga kaibigan para hindi gaano makonsumo. Yung maliit lang nitong fog light. Yung kaunti lang yung LED. Kasi pag binilang mo itong LED ito, 3, 6, 9, 12 times 2. Ilan na siya lahat. Napakarami ng LED yan. Kung mas maganda mga kaibigan, yung maliit lang dito, kaya kalahati lang nito. Para hindi agad nauubos yung charge ng battery. Yan, ganun din. Lagyan din natin ng color coding. Mas maganda po yung mas marami yung pumapasok na kuryente kaysa sa lumalabas na kuryente. Na-prevent natin yung kuryente, steady lang, hindi madidiskarga yung battery. Pero kung mas malakas yung output, yung konsumo, malakas yung konsumo at makakaunti yung naman yung input na pumapasok galing sa solar, lagi talo yan, empty lagi ang battery. Ito mga kaibigan, pwede nating i-recta ito sa solar, pero iilaw lang yan pagka araw. Pero pag gabi na, wala na, hindi na iilaw siya. Kasi 8 volts na lang eh. Kaya kailangan talaga ng charging system, automatic charging system. Pagka wala ng kuryente at may sensor, gaya dito sa amin sa Camarines Norte, sa isang linggo lamang dito walang kuryente. Kaya nag-provide tayo ng solar dito at naku, ang mga bata pag nag-i-exam nanggagalait yan. Nag-i-exam, mabrun out. Lalo ngayon virtual sila. Kasagsagan ng exam, mga mabrun out. Dito sa amin, mas lamang ang brun out. Mga kaibigan, pasensya na sa Rico ng Camarines Norte. Talagang yan ang reklamo dito, lalong-lalo na doon sa mga kabataan na nag-aaral. Ay mga kaibigan, subukan natin ito. Yan, mga kaibigan, shout out sa Rico. Nagagawa na kami ng solar at naku, para-paraan. Yan, pwede na mag-charge dito ng cellphone. Bibili tayo ng charger yung sa pang-car cellphone charger. Dito na kabit noon mga kaibigan, sa battery na. Itatap lang natin ito din sa battery. Diretso na yun sa cellphone, mag-charge na yan mga kaibigan. Kaya napakalaking bagay ng solar. Ano po mga kaibigan, lalo na sa mga bayan na laging walang kuryente. Ayan. Papasok na natin ito dito sa load. Ano po mga kaibigan, subukan natin. Ayan po mga kaibigan, napansin natin meron na siyang nag-i-indicate na yung battery niya. Ito sabihin, pumapasok na yung kuryente sa battery. Ayan. Pagka fully charged niyan mga kaibigan, ito naman ay ilaw niyang kabila niya. Tapos, ito na yung sensor. Ayan. Pagka tinakpan natin yan, biglang iilaw yung fog light natin. Ayan, ganyan, pag ganyan. Ngayon at wala pang karga. Ako mga kaibigan, nakabit ako kahit di na dito. Yan. Ito kasi mga kaibigan, may sensor ito. Ito yung sensor na pagka wala ng araw, mag-automatic, bubukas na itong output. Ayan. Pero minsan pag nagkanipikto itong sensor, dito na tayo. Ayan. Dito na tayo magkabit sa battery.
Ayan. Tapos, maglagay lang tayo ng switch. Lagyan lang na natin ng switch ito. Toggle switch. O kaya naman ay post boot. Ay, ano. Yung ordinary switch, pambahay. Pwede na yun. Ayan. Ayan guys. Oh. May ilaw na siya. Tapos, lagyan lang natin siya ng toggle switch. Ano po mga kaibigan? Yung gusto sabihin, yung blink-blink na yan. Gusto sabihin, hindi pa fully charge yan. Bumibitaw pa yan ha. Kung sabihin, yung kuryente niya, pwedeng 8 volts pa lang. Yung charge ng battery, kaya bumibitaw na. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya dapat yung battery natin ay good. Maganda yung battery. Ayan. Kung subukan natin 30 minutes, ikaragahan niya mga kaibigan. Battery, hindi pa siya mag-automatic. Yan ang automatic solar controller charge. Yan mga kaibigan, sana may napulutan kayo yung kaunting aral sa akin po tutorial. Maraming salamat sa inyong pong pagtutok. Pagpalain po tayong lahat.